A Father such as you, so great, eternal. How precious is your presence within me. Words cannot express just how I feel. I know that when I'm standing in your presence, hope reaches out to you in heaven. Hear what I proclaim in faith to you. What an honor to have you live with me. What an honor to call upon you and receive. An honor, such an honor. What a pleasure to embrace you, heart and soul. I've found you, I'll follow where you go. I love you, I love you, my Lord. How precious is your presence within me. Words cannot express just how I feel. I know that when I'm standing in your presence, hope reaches out to you in heaven. Hear what I proclaim in faith to you. What an honor to have you live within me. What an honor to call upon you and receive. An honor, such an honor. What a pleasure to embrace you, heart and soul. I've found you, I'll follow where you go. I love you, I love you, my Lord. What an honor to have you live within me. What an honor to call upon you and receive. An honor, such an honor. What a pleasure to embrace you, heart and soul. I've found you, I'll follow where you. Hello everyone, we are here live from our headquarters in Cubao. We finished our General Assistance meeting right now, and we're here to talk to you about something extremely important. Why? Together with Pastor Novilito, we are preparing ourselves for the New Year's night vigil. You know, the New Year's Eve night vigil that will enter the new year in the presence of God. And this year, to bless our family. The name of our night vigil this year will be the night vigil, My Family in the Shelter of the Most High. And we want to share with you here some stories. We have plenty of testimonies here. People who want to share with us, their experience. What happened to them when they break into the new year in the house of God, together with the family. How blessed was, this special moment in the house of God. And for sure, it shall be special and blessed for all of you. Pastor Novilito, when people break into the new year
in the house of God, it's amazing because we are presenting to God the new year. And this year, this night vigil, the case will be even more blessed because we will enter the new year placing our family in the shelter of the Most High, which means that there will be protection, blessing, salvation upon our family. Yes, Pastor. At di ba nga, nung mga nakaraan na New Year's Night Vigil, ay iniimbitahan natin ang lahat ng mga tao na gawin or ilaan yung unang mga minuto, segundo ng buhay nila. Pero this time ay magiging mas napaka-espesyal kasi i-extend natin ito sa ating mga pamilya. Kaya nga, yung slogan, nagiging slogan na nga sa ating simbahan na yung pinakamagandang lugar kung saan salubungin ang bagong taon ay walang iba kundi sa presensya ng Diyos. Kaya't iniimbitahan namin kayo na dumalo or gawin ito na isalubungin ang bagong taon kasama ang inyong pamilya sa lilim ng kataas-taasang Diyos. At ngayon nga, magbabahagi kami ng mga tao na magpapatotoo na sinabi nila na in-spend nila yung kanilang mga unang minuto, unang segundo, unang oras sa presensya ng Diyos at sila'y naging mas pinagpala pa. And just for you to understand how important, how special is to enter the new year in the house of God, to place our family in the shelter of the Most High, to be successful, to be happy, to be full of the presence of God inside of us, full of the Holy Spirit. We have a line here and people will come. Pastor Novelito will interview the people here and they will share. For all of you to understand how blessed will be this night vigil to enter the new year 2025 in the presence of God with our family in the shelter of the Most High. Please come here. The testimonies, please, Pastor Novelito, let's talk to them nandito na po about sila. their experiences. Ano po ang pangalan nyo? Ako po si Rachel Torres po, Pastor. MC? Ako po si Jayshel. So, share kung ano yung pagpapala, yung naging experience ninyo doon sa night vigil. Yes, so Pastor, natutunan po namin na kapag pumunta kami every New Year at salubungin yung taon dito sa tahanan ng Diyos, ibang-iba po, Pastor. Kasi nung ginawa na po namin yun na every year nandito kami, taon-taon, nakita rin namin yung pagbabago sa pamilya namin. And also, we are blessed. Yung buong taon, andun yung protection ng Diyos. Yung buong taon, andun yung pag-iingat ng Diyos at ibang-iba po yung kapayapaan na binibigyan niya sa tahanan ko po, Pastor. And also yung anak ko po, na-encounter niya rin po yung Espiritu Santo that night. Kwento mo, anak. So walang mas ibang sasaya na simulan yung bagong taon kasama yung aking pamilya dito sa presensya ng Diyos kasi wala kami pinapalampas actually na bagong taon na wala kami sa presensya ng Diyos. Kasi dito ko nakita yung pagbabago na hindi lang yung taon yung nabago, hindi lang yung number yung nabago, pero every time na dumarating yung bagong taon, nakikita ko yung pagbabago sa pamilya ko, doon ko nakikita yung improvement sa family ko at sa aking sarili. Actually, naging special talaga yung night vigil para sa akin kasi dito ko din natanggap yung Espiritu Santo. So, simula noon, dito ko nakita yung halaga na hindi namin, wala nang mas iba pang good experience, best experience na pwede naming maranasan kundi tapusin at simulan yung bagong taon na kasama yung presensya ng Diyos. So, it really helped us talaga po, Pastor, and sa buong family ko. So, kumpleto. So, sigurado ako na sasalubungin yung muli kasama ng pamilya ninyo ang bagong taon sa presensya ng Panginoong Diyos. Yes po, Pastor. For sure, Pastor. Amen. Maraming salamat po. So, meron pa. So, tatawagin naman natin sila na. Yes. Amen. So, anong pangalan nila, mga kaibigan? Ako po si Joseph. Ako po si Christina. So, i-share ninyo yung experience ninyo sa pag-attend ninyo ng night vigil. Marami. Napakasarap at napakaganda po ng experience. Kada taon, kada matatapos yung taon at yung papasok yung bagong taon na nandito kami sa presensya ng Diyos na salubungin kasama siya, tapusin at salubungin na kasama siya. Every New Year night vigil po, very excited kami buong family na dito
matapos at salubungin yung New Year. Kasi ibang-iba po talaga na matanggap mo yung salita ng Diyos na siya yung salita ng Diyos yung tatapos sa taon, and then salita ng Diyos din yung magbubukas sa'yo sa bagong taon. Kaya very excited po yung family namin. Buong taon protected po yung pamilya namin, yung mga anak namin, and kahit may mga problema, may lakas na patuloy na binibigay yung Diyos sa amin. Buong taon po, patuloy kaming lumalakas, at ibang-iba po talaga na dito ka sasalubong ng New Year. Unlike before, nung nasa mundo pa ako, after New Year, wala na. Pero dito ka nagtapos, dito ka nagsimula, buong taon dala-dala mo yung strength na binibigay ng Diyos sa'yo. So, nag-i-expect kayo marahil ng higit pa mula sa Panginoong Diyos sa darating na bagong taon? Yes po, very excited kami. Amin, pagpalain kayo ng Diyos. So maraming salamat po. Meron pa mga kaibigan. Actually, yung linya natin dito ay mahaba-haba. So sa mga taong nagiging pinagpala sa pagpunta nila sa night vigil. So, pangalan po nila? Ako po si Emmy. Ako po si Cathy po. So share a bit kung ano yung naging experience ninyo or blessing sa pag-attend sa night vigil. Napakasarap pong ibahanda ang sarili para dito sa night vigil. Katulad po ni Catherine, siya po ay aking inimbitahan noon para dumalo nitong night vigil. At ngayon po, ito yung second time niya na talagang nararamdaman niya ang isang pamilya ng Diyos, pamilya sa kapwa-tao. So ito pong night vigil na to ay isang malaking pribilehiyo para sa lahat ng taong nananalig sa Panginoon, sapagkat itong night vigil na to, dito natatanggap ng tao yung gabay na anuman ang dumating sa iyong problema, malakas ka, matatag ka dahil sa Espiritu Santong gumagabay sa iyo na nagbibigay ng panimula dito sa night vigil. So, nagsisisi ka ba na naimbitahan ka na salubungin ng bagong taon dito? Opo, first time, and sobrang blessed po ako kasi not only na nakahanap ako ng family dito po, kung sabihin, parang sinicelebrate ko yung New Year na ako mag-isa. But ever since na nagpunta ako sa church, hindi lang niya ako binigyan ng pamilya, but He gave me everything sa career, mindset, pagbabago lahat, depressions, wala. Lahat po ng problema, healing, lahat po binigay ng Diyos sa akin. Nagsimula pag-attend ko ng New Year's Eve celebration po. Sasalubungin niyo ba mulit ang bagong taon? Magkasama po kami, Pastor, na sasalubungin ang bagong taon. Siyempre po. Amen. So pagpalain kayo ng Diyos. Maraming salamat po. So now, meron pa. So tara po. Hello po. Ano po ang pangalan nila? Armila po, Pastor. So ibahagi mo sa kanila. Yes. Ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat every year, ilang taon na po, nung wala pa po kami dito sa UCKG, doon po kami sa bahay nagsiselebrate. Pero pagkatapos po noon, malungkot, ganun pa rin, maraming problema. Pero simula po nung taon-taon, hindi po ako nag-miss. Maraming taon, hindi ko na po mabilang. Simula po noon, talagang yun pong bagong taon ay talagang bago. Even po sa pagsasama namin ng mag-asawa, ay halos ang relasyon po namin lalong lumalago. Ang relasyon ng ko at ang aking mga anak ay lumalago. Doon po sa loob ng tahanan namin talagang bago. Yung pong pagmamahalan, yung pong, di ba meron po tayong mga New Year's wish, parang ganon? Resolution, ano? Pero talaga pong nag-uumapaw po yung kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaunawaan, yung prosperity po na tinatawag sa lahat ng aspeto ng buhay, sa pamilya, sa kalusugan. Lahat po talagang very strong at yun pong pinansyal, talagang pinagpapala po ng Panginoon Diyos. At higit sa lahat po yung spiritual, kahit gaano po kahirap na yung pong dinaranas natin o yung hinaharap natin na mga pagsubok, pero na-overcome po namin at talagang nako-conquer po namin yung inaasahan po namin ng mga victory. So yun lamang po at maraming pong salamat. Kaya join us ngayong New Year's Eve night vigil po. God bless po. Wala na ako idaragdag. Sinabi na niya ang lahat. So meron pa. Tara po mga kaibigan. Ano po ang pangalan nila? Elena po. Ma'am Elena at si Ma'am. Mila po. So i-share niyo po sa kanila yung inyong karanasan sa night vigil. Excited na ako, Pastor, nito sa Night Vigil sa 31. Kasi pang 5 years na po namin dito sa church, mag-night vigil. Actually, Pastor, nung wala pa kami dito sa hindi pa kami nag-attend sa night vigil, yung ingay at gulo ng mundo, so, parang alam mo yun, masaya, panandalian, pero kinabukasan,
ayan na naman, wala nang kaligayahan. So nung nandito kami, every night vigil, ang buong pinagpapala sa unang araw na kasalubong ng taon. So bali sa buong taon na yon ay pinagpapala talaga, hindi lamang sa spiritual, pinagpapala sa physical, sa emotional, lahat na area na aspeto ng buhay pinagpapala. Kami ng aking kapatid, laging masaya, excited. So hindi lang kami nagtuturing na kapatid, kundi kaibigan din. Kasama po yung aming mga anak. So excited kami lagi when it comes na darating yung night vigil. Kayo po, handa na para sa susunod na night vigil? Yes, Pastor, handang-handa na kami dahil dati doon kami sa ang bagong taon sa paputok, iba't ibang paputok pa noon at mga ano, pero ang paputok na pinakamalaga, dito namin nalaman ang buong katotohanan sa Diyos, ng tahanan ng Diyos, at higit sa lahat, ang pinaka-espesyal ay natanggap namin ang presensya ng Diyos at ang aming buong pamilya ay sama-sama kami every taon dito, Pastor. Kaya super saya talaga. Kaya come na kayo dito at enjoy kayo. Wala na akong sasabihin, ha? Sinabi na rin nila, na? So, maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa night vigil, na? So, next po, ito po si ma'am. So, kamusta po kayo? Anong pangalan nila? Rosemary po, Pastor. So, ibahagi mo kung ano yung mga experiences mo nitong night vigil na mga nagdaan na nasa presensya ka ng Diyos. Yung experience ko po sa night vigil, although na hindi po dito, Pastor, sa Russia po. So many years already, I already spent my New Year in the church. So masaya po, Pastor. Yun po nagbibigay sa akin ng lakas. Even though na I'm alone there because my family is here in Philippines. But they are not yet in this church. So ako lang po. But masaya po. Yun ang nagbibigay sa akin ng lakas para to continue na sa presensya sa Panginoong Diyos. At doon ko po na experience po yung Panginoong Diyos talaga ang nagbibigay ng lakas. So yung kung ano po na pupunta po kayo dito sa sa Universal Church. Dito po tayo na magsama-sama kasi dito po yung matanggap natin yung yung kalakasan yung galing sa Panginoong Diyos. So I invite you to come in this New Year Eve na magsama-sama po tayo. Even though na wala po tayong kasama yung pamilya natin, even we are alone. So come and join us, okay? Because we are one of family here in the Universal Church. So thank you po. Napakalakas, no? So, maaring ikaw rin na nasa abroad, tapos malayo ka sa pamilya mo, pwede mong salubungin yung bagong taon, nananalangin sa pamilya ninyo sa ating live broadcast ng ating UCKG Philippines na kahit nandiyan ka sa ibang bansa, kasama mo kami sa isang pananampalataya. Di ba, ma'am? So, ma'am, batiin mo sila or pagpalain mo sila sa Diyos gamit ang lingwahe ng Russia. Kaya mo? Di ba? Здравствуйте, Бог благословит вас. So, yes, come and join us, all right? In this Amen. night vigil. Amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po. So, let's go. Yes, next. Ayan. Kamusta po kayo? Anong pangalan ninyo? Jayla po. At si ma'am? Aisa po. So, i-share a bit kung ano yung experience ninyo sa nangyaring mga nakaraang night vigil sa iyong family. So ako po, nag-start po akong mag-attend ng night vigil year 2020 kasi dati nag-spend ako ng night vigil sa labas. So, ang ginagawa namin, nagiinom, sayawan, paputok doon, paputok dito. Pero nung na-try ko po na mag-attend doon is natanggap ko yung presensya ng Diyos. And nung time na yun kasi sobrang nag-struggle ako sa buhay ko. Hiniling ko sa Diyos na ipakilala niya yung sarili niya sa akin. And hindi ako nabigo dahil yung Diyos, pinakilala niya yung sarili niya sa akin. And sobrang special yung gabing yun and hindi ko papalampasin yung night vigil ulit ngayon. Amen. How about you, ma'am? Yes, ako din po, Pastor, kasi po yung mga nakaraan po na wala pa ako sa presensya ng Diyos, kapag bagong taon, yun po yung sasalubong yung mga maiingay, na kalampag ng kaldero, kung ano-ano. Pero po dito po sa Simbang Universal, since na nag-attend po ako ng night vigil kasama yung mga anak ko at asawa ko, malaki pong pagbabago at yun po yung Pastor, yung
masasalubungin mo yung presensya ng Diyos ng taon na yun na pinagpala, andun yung kapayapaan. Maraming problema, Pastor, but na-overcome at yun nagiging matatag ka. Yes, kasama ang pamilya. So sasalubungin muli ang bagong taon sa presensya ng Panginoong Diyos. Yes po, Pastor. Yes, Pastor. So maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos na. Magkita-kita po tayo. Tara, let's go para sa mahabang pila na. Oh, sila ay big family ha. Big family. So buong pamilya. So magpakilala po tayo. Ako po si Richmond. Ako po si Joanne. Ako po si Katrina. Darwin po. Ako po si Dimay. So sino ang magbabahagi ng kanilang karanasan or patotoo para sa mga nangyaring experiences sa night vigil? Sino ang... sige. Dito tayo sa kabila. Okay. So sige po. Before po, nung time na hindi pa kami dumadalo para sa New Year, kasi every New Year, nandun kami sa labas para magsaya, mag-enjoy, gawin yung mga makamundo, salubungin yung bagong taon na puro paputok, usok, inuman, saya. Pero nung time na dumating kami dito, nung time na sa unang oras, unang segundo, na yung Diyos yung hinahanap namin, kakaiba yung saya. Kakaiba yung saya na aming natagpuan. And then, sinubukan namin ulit ng next year. Sumunod, ginawa ulit namin. Iba na yung nararanasan namin na ayaw na namin ng makamundong bagay na sasalubungin namin yung bagong taon na ganito ulit, saya. Ngayon sinasalubong namin yung bagong taon na kasama yung Diyos, yung presensya ng Diyos at buong pamilya kami na hinahanap yung Diyos. At sa bawat taon, bawat isa sa amin ay nagiging lingkod. Hindi lang nagiging lingkod, nagiging malakas at buong pamilya kami na maglilingkod kada taon. So parang na-experience nila, sinubukan, tapos nasiyahan, inulit. Inulit, mga kaibigan, kung susubukan mong i-experience yung bagong taon sa presensya ng Diyos, kagaya ng sinabi niya, ganun din yung mararanasan mo. Agree ka ba? Yes po. Meron pa bang gusto mag-share? Yes. So, Pastor, dito sa Simbahang Universal, nung natutunan namin yung kahalagahan ng pagsisimula ng tao na nakasama yung presensya ng Diyos. So, sa labas, usually sinasabi ng mga tao, Happy New Year! Pero dito sa Simbahang Universal, sa presensya ng Diyos, natutunan namin na hindi lang maganda yung happy. Kasi yung happy, may kaakibat siya na pangit, malungkot, pero dito sa presensya ng Diyos, yung natanggap namin ay Blessed New Year, as in. Blessed New Year. Amen. So, indeed. So, magkikita-kita tayo sa susunod na night vigil. Yes. Amen. So, buong pamilya sa presensya ng Panginoong Diyos. Amen. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. See you. Magkita-kita tayo. So, meron pa. Let's go, kaibigan. Ano ang pangalan mo? Ako po si Princess po. So, i-share mo sa kanila yung karanasan mo sa night vigil. Every New Year's night vigil po para sa akin is pagpapala. Kasi nagkakaroon ako ng opportunity na makasama yung family ko ng buo sa tahanan ng Panginoon. And nakita ko throughout these years kung paano in-improve at patuloy na ini-improve ng Panginoon yung relationship ko sa aking family. And as well, bilang lingkod ng Diyos, nakita ko kung paano na-revive. Isa siyang revival para sa akin. Every time na dito ko sinasalubong yung bagong taon, nare-revive ako. At nakita ko kung paano ko iningatan, tinulungan ng Panginoon kung paano maging matatag sa lahat ng mga naging battles ko throughout this year. So, hindi ko papalampasin for sure itong parating nating New Year's Night Vigil and as well kasama ng aking pamilya. Saksi ako sa malaking pagbabago ng buhay ni Princess. Dati hindi nagsasalita yan, pero ngayon, sinabi niya yung mga pagpapala na nangyari sa kanyang pamilya. So, kaibigan, pagpalain ka ng Diyos, magkita tayo sa night vigil na. Sige po, salamat. So now, yes, kaibigan, ano ang pangalan mo? Hello po sa inyong lahat. Ako po si Kissy Atienza. So, i-share mo sa kanila kung may testimony or yung karanasan mo nung night vigil. Yung pinaka-memorable po na testimony na meron ako ay yung natanggap ko po yung banal na espiritu. Kasi sa taon na yon hindi lang nagbago yung taon, pero nagbago din yung buhay ko kasi nagkaroon ng banal na espiritu. And yung buhay ko is
palaging nagkakaroon ng pagpapala, at hindi lang pagpapala pero changes po ng mas better. So kayo na nandyan and naghahanap kayo ng bagong buhay sa bagong taon na to, iniimbitahan namin kayo na pumunta sa night vigil na ito kasi for sure matatanggap mo tong bagong buhay at ikaw naman na meron ng banal na espiritu, and I believe yung Diyos will revive you. Kaya every time na a-attend ako ng night vigil, ina-expect ko yung revival para sa akin and also yung para din sa pamilya ko po. Amen. So, ikaw na sumali sa kampanya ng Israel, Fast of Daniel, wag mong sayangin or wag mong sabihin na yung huling araw na ito kasi tatapusin natin sa 31st, di ba? Baka hindi ko na siya matatanggap. Nandiyan yung patotoo na huling araw ng taon, natanggap niya yung Espiritu Santo. So, yun din yung mangyayari sa iyo, di ba? So, maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos, magkita tayo sa night video na. Amen. And last but not the least, no? So, nandito po ang dalawang mag-ina. Na? So, anong po ang pangalan nila? Flor Tapia. Si Ma'am Flor. At Si Francine po. Francine, kilala na. So, i-share ninyo po yung inyong experience sa mga nagdaang night vigil. Sino ang mag-share? Okay. Sa pag-attend ko po ng mga night vigils, lagi na lang sinasabi sa labas na New Year, New Life. Indeed, kapag umattend ka sa night vigil na to, magkakaroon ka talaga ng New Year and New Life. Hindi lang kasi sapat, Pastor, na alam mo yon may New Year. Kasi minsan, may mga tao na may New Year, pero hindi new yung life nila. And natutunan namin dito na kapag inumpisahan mo yung taon mo kasama yung Diyos, kapag inumpisahan mo yung taon mo kasama yung pamilya mo sa presensya ng Diyos, hindi lang New Year yung magkakaroon sa'yo, pero new life na talagang hinahanap mo, new family, restored family. And ganun yung nangyari sa buhay ng family namin. And dahil din sa New Year na to, nagkaroon kami ng strong relationship, hindi lang kami ni Mama, pero ng mga kapatid ko, we are stronger. Yung relationship namin sa isa't isa, nagkaroon ng dahilan kung bakit kami kailangan makipaglaban para sa bawat isa po. Kasi yung family indeed, kapag kasama mo sa presensya ng Diyos, hindi lang sila magiging ligtas physically, but also makakasama din natin sila doon sa Tree of Life. So, I believe na this New Year po will be a new year for us, for my family, and I believe many family, kung sino man yung pupunta, they will receive this new life and new family, restored family in their house po. Amen. Very agree dyan. So, sigurado kung makikita ko kayo at ang pamilya ninyo sa pagsalubong ng bagong taon this night vigil. Amen. So, pagpalain po kayo ng Diyos. Maraming salamat po. See you po. So, ilan lamang po iyan sa napakaraming mga pamilya na naging pinagpala dahil inuna nila, binigay nila yung mga unang segundo oras nila sa presensya ng Panginoong Diyos. Yeah, so they who shared now their story, they're all Filipino like you who are watching us. The only difference that one day they decided to come here to the house of God, as you can see behind us, our headquarters. They decided to be here and to break into a new year in the house of God. And that's why they're sharing here good news. They are sharing here, good experiences and blessings from God in the family, finances, and many things. So we are here, me, Pastor Novelito, we're here to say to you the following. Try the same this year. In this New Year's night video, instead of going to the bar, parties, a restaurant, or even the family, try to come here to this place or to the Simbaha near you, near your house, to make a test. Try. I challenge you to come. Because if you come and your life continue in the same way and nothing change in your life, you don't need to come anymore. You can never appear in the church anymore. Because I'm here to challenge you. You know why? Because I know that the same God that was, a blessing and protection and happiness and prosperity in the life of all those people here, this God wants to be His God, your God. He wants to be the God of your life. I want to have your testimony here
in the end of the next year? I challenge you because I know if you come by faith, in the end of 2025, you'll be here together with the pastor to say, yes, I broke into the new year, in this place here, in the shelter of the Most High, and that's why my family is so blessed, and that's why I'm happy, I'm full of the Holy Spirit, I'm Messiah, like people share, and Pastor Novelito. We challenge people because we know who is God and how great is God, and when people they decide to be in the shelter of God, it's impossible not to have a transformation. Sigurado, Pastor. So, walang duda na kaya meron kaming lakas ng loob na hamunin ka kasi hindi mo pagsisisihan kapag ibinigay mo yung bagong taon, yung salubong ng bagong taon at yung buong taon na ito sa presensya ng Panginoong Diyos. Subukan mong ibahin yung pamamaraan ng pagsalubong mo ng bagong taon at makita mo rin yung pagkakaiba sa iyong buhay. So invite your family, invite your friends to come with you, to be with you here, because I'm sure when they enter this place, the presence of God will embrace all of them, and there will be a transformation in their life. You saw even one lady here saying that she broke into the new year, actually many years, they're in Russia. If you're watching us abroad, not here from the Philippines, you can do the same. You can message us, to receive the direction of the Simbajo Universal, the church, near you, for you to break into the new year in the shelter of the Most High, together with your family, because for sure, you shall be blessed. Okay? Now, it's up to you. The decision is yours. We are here live just to communicate with you about this great news. Our family in the shelter of the Most High, and against facts. Because people spoke about their life, what happened to them. Against facts, there's no argument from anyone, to go against what they said here. The same thing will happen to you. We shall be waiting for you. You and your family here in this, December 31st to break in into the new year. Going to be a blessing for you and for all of us. May God bless all of you. Hope to see you there. What an honor to know that I'm your child. You who are so infinite and holy. Whenever I am alone, you are there beside.